Ano ang layunin at dahilan ng pagdating ng makalangit na Ama at makalangit na Ina sa lupa? Tinuturuan tayo ng Biblia na dumating sila sa lupa para hanapin at iligtas ang kanilang mga nawawalang anak. Kung gayon, anong uri ng mga kagawian ang nais ng makalangit na Ina na taglayin ng kanyang mga anak? Sa anong uri ng buhay niya tayo inaakay na maisapamuhay? Alamin natin ito sa pamamagitan ng mga katuruan ng Biblia. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 22, verse 20. Umakyat ka sa Lebanon at sumigaw ka, ilakas mo ang iyong tinig sa Basan. At ikaw ay sumigaw mula sa Abarim, sapagkat ang lahat mong mangingibig ay nalipol. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Sa tao na naging pamumuhay ang hindi pakikinig kahit naginising na siya ng isa, dalawa, o kahit ng 3 beses, sinabi ng Diyos na, ang lahat mong mangingibig ay nalipol. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Sa langit, mayroon tayong masamang kagawian na pagsuway sa mga salita ni na Ama at Ina. Dahil dito, naipatapon tayo sa lupa at nakakaranas ngayon ng paghihirap sa ating mga buhay. Kaya naman, kung tunay tayong nagsisisi, ano ang dapat nating gawin? Dapat nating itapon ang lahat ng ating masasamang kagawian na kumakaladkad sa atin pa impyerno. Ano man ang sabihin sa atin ng Diyos, dapat nating maunawaan na ang salita ng Diyos ay ang daan ng buhay na walang hanggan, katotohanan at ng kaligtasan. At dapat tayong magkaroon ng kagawian ng pananampalataya na sumusunod sa Kanya saan man niya tayo akayin, sinusunod ang Kanyang mga katuruan. Mga kapatid, malinaw nating maiintindihan mula sa kwento ng isang bilanggong nahatulan ng kamatayan kung anong resulta ang maidudulot ng ating masasamang kagawian. Bago ang pagbitay sa Kanya, tinanong siya ng opisyal, ano ang iyong huling kahilingan? Sumagot siya, nais kong makita ang aking ina. Inisip ng opisyal sa kanya na, dahil malapit na siyang humarap sa kamatayan, marahil na nakakaramdam siya ng kabutihang loob, kaya dinala niya ang ina ng bilanggo. Nang humingi ang bilanggo ng oras para kausapin ang kanyang ina, binigyan siya ng 5 minuto para makipag-usap sa may mesa sa loob ng isang nakasaradong silid. Gayunman, bigla siyang naging napakamarahas at pinatay niya ang kanyang ina. Nangyari ang sitwasyon sa isang kisap mata. Labis na nagulat ang mga opisyal na naroon. Dinala nila ang kanyang ina bilang pabor sa kanya. Pero sa huli, gumawa siya ng ganoong kasamang gawa sa kanyang ina bago ang pagbitay sa kanya. Naguluhan ang mga opisyal at tinanong nila ang motibo ng bilanggo. Lumitaw na noong bata pa ang bilanggo, labis na mahirap ang kanyang pamilya at nagnakaw siya ng mga bagay-bagay sa tuwing bumibisita siya sa mga bahay ng ibang mga tao. Nagnakaw rin siya ng mga bagay-bagay mula sa mga tindahan. Sa tuwing ginagawa niya ito, hindi siya sinaway ng kanyang ina dahil hindi nito ninaisaktan siya. Dahil lagi siyang kinutya at pinagtawanan ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang mahirap na pamumuhay. Nais ng kanyang ina na pasiglahin siya, sinasabing, magaling. Tulad nito, paulit-ulit siyang pinuri ng kanyang ina, kaya inisip ng anak na, ang pagnanakaw ng pag-aari ng iba ay hindi masamang bagay, pero isang kapuri-puring bagay. Mula sa murang edad, madalas siyang nagnakaw ng mga bagay-bagay mula sa mga bahay ng ibang mga tao. Pagkatapos niyang lumaki, kahit nasa hustong gulang na siya, hindi niya naitama ang kagawiang ito. Sa simula, nagnakaw siya mula sa mga bahay ng mga tao, at nahuli siya kinalaunan at nabilanggo. Pagkatapos mapakawalan, hindi siya makahanap ng trabaho at muling gumawa ng parehong krimen. Sa huli, nakapatay siya ng tao at hinatulan ng kamatayan.
Nalaman ng mga opisyal ang kanyang motibo sa kahilingan na makita ang kanyang ina. Sa loob ng 5 minuto nakasama niya ang kanyang ina. Ito ang pinag-usapan nila. Tinanong niya, "Nang una akong nagnakaw mula sa bahay ng iba, bakit hindi mo ako sinaway? Bakit mo ako pinuri, sinasabing magaling? Dahil sa iyong katuruan, malapit nang matapos ang buhay ko ngayong araw." Nagkaroon siya ng puot tungo sa kanyang ina dahil sa kanyang baluktot na pag-ibig para sa kanyang anak. Nang nagbalik tanaw siya sa kanyang buhay, naramdaman niya na ang humubog sa kanya na maging isang tao na may mga ganitong kasamang kagawian ay ang baluktot na pag-ibig ng kanyang ina para sa kanya. Hindi ganito ang ating makalangit na ina. Hindi ba niya tayo inaakay sa matuwid na landas sa pagtuturo sa atin na magsisi sa lahat ng ating maling gawa para mabago tayo upang makabalik sa langit? Sa sandaling bumuo tayo ng isang masamang kagawian, maaari itong magtagal habang buhay. Dahil pinagtaksilan at sinuway natin ang lahat ng katuruan ni na Ama at Ina sa langit. Ano ang itinuro sa atin ng Diyos na gawin nang pumalupa siya? Laging sundin ang mga salita ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa Jeremiah chapter 22 verse 21, mayroon tayong kagawian na hindi pakikinig sa tinig ng Diyos mula sa ating pagkabata. Hindi natin dapat nahayaan ang pagsuway na maging ating kagawian. Kahit mula sa sandaling ito, nararapat nating isagawa ang bawat katuruan kahit ang pinakamaliliit at matutunan ang mga kagawian ng Espiritu Santo na nag-aakay sa atin sa kaligtasan. Hindi natin dapat na maliitin kahit ang maliit na katuruan. Nagsisimula ang isang kagawian sa maliit, pero lalaki ito ng lalaki kalaunan. Ipinakita sa atin ng makalangit na Ama at Ina ang kagawian na pangingilin ng Sabat at ng mga kapistahan nang pumalupa sila para iligtas tayo. Sa Luke chapter 4, pumasok si Jesus sa sinagoga ng araw ng Sabat at sumamba tulad ng kanyang nakaugalian. Iyon ay tulad ng kanyang nakagawian. Tayo rin ay dapat na magbago ng ating mga kagawian na isagawa ang bawat salitang nanggagaling sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba sinasabi sa Matthew chapter 11 na dapat tayong sapilitang pumasok para makapasok sa kaharian ng langit? Kailangan nating magsumikap. Kailangan nating baguhin ang ating masasamang kagawian sa mga kagawian ng Espiritu Santo na nag-aakay sa atin sa kaligtasan. Sa mundong ito, hindi tayo maaaring magkaroon ng mabubuting bagay lang na laging nagpapangiti sa atin, tama? Pumalupa ang ating makalangit na Ina at tinuruan niya tayo na bumati ng magalang, na magbitiw ng mga salita ng pasasalamat sa halip ng mga salita ng pagrereklamo at pagbubulong-bulungan, at na laging magalak at ngumiti. Sinabi ni Ina na, kahit na walang anumang kangingitian, laging magkaroon ng puwang sa inyong mga puso, nang ngumiti at pagtagumpayan ang lahat ng paghihirap at mga pagsubok ng mundong ito. Tinuturuan niya tayo na magkaroon ng ganitong mabubuting kagawian. Ano rin ang 13 katuruan ni Ina? Ang mga ito ay ang mga makalangit na kagawian na dapat nating taglayin. Kailangan nating paglingkuran ang isa't isa at ituring ang iba na higit na mabuti kaysa sa ating mga sarili. Gaya ng ipinaubaya ni Abraham ang bawat mabuting bagay sa kanyang pamangking si Lot, dapat din tayong bumuo ng kagawian na pagpapaubaya ng mabubuting bagay sa ating mga kapatid sa tuwing kailangan natin ito. Hindi natin dapat na panghawakan ang masasamang kagawian kundi bumuo ng mabubuting kagawian na kalugod-lugod sa Diyos. Pinapaalalahanan ang ating mga sarili sa kalooban ni na Ama at Ina. Tingnan natin ang Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3, verse 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimulan ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, ano ang hindi nyo dapat na gawin? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Ang pagpapatigas ng puso ay nanggagaling sa masasamang kagawian. Tulad ng nakasulat sa Jeremiah chapter 22 verse 21, ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Saan nagmumula ang pagsuway? Mula sa matigas na puso.
Dahil naging matigas ang puso ng mga tao, hindi nila nais baguhin ang kanilang masasamang kagawian. Gaano man subukan ng Diyos na turuan sila para akayin sila sa langit at sa tamang landas. Ano ang dadalhin ng kanilang matigas na puso? Pagsuway. Gaano man kagandang nakarecord ang mga katuruan ng Diyos sa Biblia. Pag hindi sila sinusunod ng mga tao, pinanghahawakan ang mga kagawiang nag-aakay sa kanila sa pagkawasak, nasusuway nila ang Diyos. Verse 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya galit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa anong uri ng mga tao? Sa mga sumuway. Ang lahat ng bagay sa lupa ay refleksyon ng mga nasa langit. Kung patuloy tayong susuway sa lupa, paano tayo makakaasang pumunta sa langit? Makakapunta ba tayo roon? Kaya tinuturoan tayo ng Diyos na pakinggan ang kanyang tinig ng tama sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan at mga regulasyon at na matutunan ang mga kagawian ng Espiritu Santo na nag-aakay sa atin sa kaligtasan sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Tanging ang mga pamilyar sa mga katuroang iyon ang makakapasok sa langit, kaya dapat tayong maging maingat na hindi bumuo ng masasamang kagawian. Ang mga sumuway sa Diyos ng 10 beses ay dapat nabawasan ang bilang ng pagsuway sa 2 beses. At ang mga sumuway ng 2 beses ay dapat na lubusang sumunod. Para magawa ito, kailangan nating magsumikap. Tinuturoan tayo ng Biblia na kung hindi natin ito gagawin, hindi tayo kailanman makakapasok sa walang hanggang langit. Magpatuloy tayo sa verse 18. At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway? Kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa huli, ang mga nasanay sa masasamang kagawian na pagsuway ay hindi hinayaang makapasok sa lupain ng Kanaan. Pareho ito sa pagpasok sa espiritual na Kanaan, ang kaharian ng langit. Kung gayon, madali bang isagawa ang pagsunod? Hindi. Hindi ito madali kailanman. Minsan, nakahanay ang ating mga pag-iisip sa kalooban ng Diyos. Pero may ilang pagkakataon na ginagabayan tayo ng Diyos sa isang direksyong lubos na naiiba sa ninanais natin. Sa mga ganitong kaso, mahirap ito. Kahit na mahirap ito, ano ang dapat nating gawin? Dapat nating gawing kagawian na sumunod sa patnubay ng Diyos. Sa gayon, maiintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa huli. Inakay ako ng Diyos sa maluwalhating landas na ito na hinanda niya para sa akin. Dati, wala akong ideya na hinanda itong lahat ng Diyos para sa akin. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng maraming mabubuting kagawian, ang kagawian na pagsunod sa bagong tipan, ang kagawian na pagsunod sa salita ng Diyos, ang kagawian na pangangaral ng Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ang kagawian na pagdarasal ng masigasig alinsunod sa kalooban ng Diyos, at ang kagawian na pagkapit sa mabuti at paglayo sa masama. Sa pamamagitan ng mga katuroang ito ng Biblia, tinuturoan tayo ng Diyos para mabago natin ang lahat ng ating kagawian at maging mga makalangit na mamamayan na makakapasok sa langit. Mga kapatid, pagpaulit-ulit nating pinag-iisipan ang isang bagay, makikita ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sinasabi na ang index ng kaligayahan ng isang tao ay proporsyonado sa produkto ng kanyang pag-iisip. Kung ang ating mga isipan ay laging puno ng di masasayang pag-iisip at pagsuway sa salita ng Diyos, at kung mabubuhay tayo ng 60, 70 o 80 taon nang may mga ganitong pag-iisip, ang ating index ng kaligayahan ay magiging malapit sa 0. Ang paraan kung paano natin isinapamuhay ang ating mga buhay ay matutukoy ng kung anong uri ng mga pag-iisip ang taglay natin.
Kung lagi tayong makakaramdam ng kagalakan at kaligayahan, pinapanatili ang ating pananampalataya sa Diyos ng may pusong puno ng pag-asa para sa maluwalhating kaharian ng langit na hinanda ng Diyos para sa atin. Lagi nating mapapagtagumpayan ang mga panandaliang paghihirap. Habang nabubuhay sa lupa, maaari tayong magkaroon ng mga paghihirap dahil sa kakulangan ng mga material na bagay o dahil sa maraming di kanais-nais na sitwasyon na nasa paligid natin. Gayunman, ginawa ng Diyos na medyo mahirap ang ating mga sitwasyon para ipagkaloob sa atin ang isang mas maluwalhating hinaharap. Hindi ginawa ng Diyos na mahirap ang ating mga kapaligiran para pahirapan tayo sa kirot. Ang Diyos ay ang may likha na makapangyarihan sa lahat na gumawa sa langit at sa lupa. Naiintindihan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, nararapat na isapamuhay natin ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ng may pasasalamat. Taos-puso rin akong umaasa na magagawa nating lahat na mag-isip, magsalita at kumilos bilang bayan ng kaharian ng langit at naturuan ang iba na gawin ang parehong bagay. Magalak tayo sa mga salita ng katotohanan ni na Ama at Ina at magkaroon ng mabubuting kagawian na nag-aakay sa atin sa kaligtasan sa halip na panghawakan ang masasamang kagawian. Hindi ba magiging kamangha-mangha kung ang mga miyembrong nabigatan sa mundo ay labis na nabibigyang kaginhawaan sa kapayapaang nararamdaman nila sa Zion? Tulad ng sinabi ni Ina, darating ang mga pagpapala sa mga ngumingiti. Umaasa na aapaw sa Zion ang pagngiti at ang tunog ng kagalakan at kaligayahan. Nais kong tapusin ang sermong ito. Maraming salamat.